channel. Ito po muli Jason De Asis na inyong mga kasama sa ilang mga issue at usapin na may kaugnayan naman sa NTF LCAC at ang Barangay Development Program. Ang hakbang pong ito ng ating gobyerno na palakasin ang Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay isang malinaw na mensahe ng suporta sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. Sa pamamagitan ng pagtaas ng pondo para sa bawat barangay na nalinis mula sa impluensya ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP-NP-NDF, ipinapakita ng gobyerno ang kanyang tunay na malasakit sa mga komunidad na matagal nang biktima ng insurhensiya. Matagal nang ginagamit ng mga teroristang komunista ang kahirapan at kakulangan sa serbisyo ng gobyerno bilang dahilan upang akitin ang ating mga kababayan na sumali sa armadong pakikibaka. Ngunit sa pamamagitan ng BDP o itong Barangay Development Program, ipinapakita po ng gobyerno na hindi ito nagkukulang sa pagtupad ng pangako nitong pag-unlad para sa lahat. Ang paglalaan ng 10 milyong piso kada barangay ay hindi lamang tungkol sa infrastruktura. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tunay na oportunidad para sa mas magandang buhay. Ang mga dating rebelde na bumalik sa pamahalaan ay patunay na epektibo ang programang ito sa pagtatayo ng mga kalsada, paaralan, health centers at iba pang mga proyekto sa malalayong barangay. Binibigyan sila ng bagong pag-asa at alternatibong hanap buhay upang hindi na sila muling maakit ng teroristang propaganda. Hindi may kaila, mga kaibigan, ang tagumpay ng Barangay Development Program. Mula nang ito'y ipatupad noong 2021, libo-libong proyekto na ang natapos at libo-libong Pilipino ang nakinabang. Ang mga dating rebelde at taga-suporta ng kilusang komunista ay ngayon katuwang na ng gobyerno sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan. Ang hakbang ng Pangulo upang muling itaas ang pondo ng programa ay isang patunay na seryoso ang administrasyon sa pagtatapos ng insurhensiya sa pamamagitan ng pagsasayos ng kabuhayan sa mga dating conflict-affected areas. Sa halip na ibuhos ang pera sa mga walang kabuluhang programa, inuuna ng gobyerno ang pagbibigay ng konkretang solusyon sa matagal ng problema ng bansa. Sa kabila ng tagumpay ng NTF LCAC at BDP, may mga batikos pa rin sa programa. Sinasabing ito'y isang militarisasyon ng gobyerno. Ngunit ano ang kanyang alternatibong solusyon? Kung tunay nilang nais ang kapayapaan at kaunlaran, bakit nila tinututulan ang isang programang nagbibigay ng tulong sa pinakamahihirap nating mga kababayan? Sa mga natitira pang rebelde na nag-aalinlangan, ito na po ang pagkakataon ninyo upang muling yakapin ang gobyerno at makibahagi sa tunay na pag-unlad. Ang programa ng NTF LCAC ay hindi isang panandaliang proyekto. Ito ay isang pangmatagalang solusyon na layuning bigyan kayo ng bagong buhay. Hindi natatapos sa pagtatapos ng rebelyon ang laban natin para sa isang mas muunlad na Pilipinas. Ang bawat Pilipino mula sa gobyerno, dating rebelde at mga ordinaryong mamamayan ay may papel na ginagampanan upang mapanatili ang kapayapaan at siguruhin hindi na muling babalik ang karahasang dulot ng insurhensiya. Ang panawagan ngayon ay nagkakaisa. Suportahan natin ang Barangay Development Program, suportahan natin ang NTF LCAC, suportahan natin ang gobyerno sa kanyang tunay na pagsisikap na itayo ang isang bansang malaya sa takot, kahirapan at kaguluhan. Dahil sa dulo ng lahat, ang tagumpay ng gobyerno laban sa terorismo ay tagumpay rin nating lahat. At yan po mga ka-GDA channel, yung ating binabahagi ngayon, ito po muli, Jason De Asis. Magaling tumutok